with presence that at this moment. It's raining. Umuulan. Naway ang panalangin na ito ay kaya. Nasa isang mga at ang ating Oy, Diyos, Yes, Lord, langin namin Panginoon na Ikaw ang siyang maghari sa aming buhay. Binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ket panagyaman kabsat iti Apo ket awagan karon iti third year student para iti praise report da sa pasunod iti kinaimbag iti Dios bibiyag da iti Bible School nang nangrurang kabsat iti pinag-eskwela datoy ket sadyay nga makita tayo o pasunod nga nagtrabaho di biyag iti tumagal may sa ket awagan karon iti third year mangi share iti kinaimbag iti Diyos. Kaya morning, Brother Glenn. Ito muna nga pagyamanak kiniya po pagyamanak iti kanang isalakan na kanya Jay's Rose iti kan para yung tapos kat sakit inawat ko ito ng katmantubot din magsalakan iti Diablo. Di may kadwa nga pagyamanak kiniya po pagyamanak kat tipid sa ngay papay na kanya pinaldawal daw. And iti knowledge and understanding kada iti lesson nga mapagpagadalan dito yung eskwelahan and pagyamanak pa niya po iti panangtartarabay na kada iti pamilya kuray man no at ayuda kanya nagito lang pagyamanak niya po Diyos iti mataydayaw. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at pinapasalamatan ko rin po ang ating Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Though sobrang pagod ang physical na pangangatawan, pero salamat sa Diyos dahil nandun yung mga salita niya sa aking spiritual at naaalagaan naman ang spiritual pero ang physical parang kuminsan kapag sobrang pagod parang lalagnatin pero thank God dahil hindi niya hinahayaang lagnatin ako at panghinaan ang aking katawan at papasalamat ako sa Panginoon dahil nung Friday po, meron kaming National Fellowship at thank God dahil matagumpay po iyon na natapos.
At ganoon na din po, hindi pinabayaan ng Panginoon yung mga young people po natin sa Banawang. Ganoon na din po sa Avocado Church dahil hindi po umulan nung araw na iyon dahil siguro kalooban niya din na mangyari ang fellowship na iyon. At ganoon din sa aming pag-uwi, iningatan niya kami. At doon, nakarating kami sa mga kanya-kanyang bahay namin. At nung Sunday, gano'n na din, nung Sabado, nung Sunday, at ngayon, iningatan niya ako hanggang sa nakauwi ako dito sa Bible School. At marami Kaya pamok nga nakasagana dito mong galmay sa kadatayon nga sinikisa sa una. Hawak karon ito yung Pastor Jefferson Lucena, kas agibing nga ibisa po. Pastor. Magandang gabi sa ating lahat. Maulan na gabi. Kapalag tayo kasi kahit na umulan, meron po tayong sinusilungan. Pero may mga iba tayong mga kapatid sa Panginoon na kahit na nuulanan sila, wala silang silong, pero they have that desire. Sa sandaling panahon ay ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na dito natin matutunghayan yung tinatawag na tungkulin ng isang mananampalataya. That there are many things that we need to consider sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pero ito ang ating pong mapapakinggan ngayong gabi ay mismong instruction ng ating Panginoong Jesus. And this instruction is hango rin sa Old Testament. At ito yung sinabi niya sa atin na dapat nating gawin bilang isang sumusunod sa Kanya. Sapagkat merong nagtanong sa Kanya, sabi niya, tinanong niya sa ating Panginoon sa Kristo, ano nga ba yung pinakamahalagang utos? Ano nga ba yung pinakamahalagang utos? At ang Panginoon sa Kristo, kanyang sinagot dito sa pamamagitan ng pagbanggit niya sa mga wika dito sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 sa verse 37. At ganito ang kanyang sinabi, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. At yung verse 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, napakagandang mga sagot ng ating Panginoong Kristo. Dito po natin makikita yung inilatag ng ating Panginoong Jesus. Inilatag po niya yung dapat gawin ng isang tao na sumusunod sa Kanya. Amen? Amang mga kakailangan. Amen. At ang topic ni Jesus Cristo dito ay tungkol po sa pag-ibig. Sabihin nga natin, pag-ibig. Ayan. Ang akin lamang pong ibabahagi sa atin yung first half ng mga utos. Sapagkat ang Panginoon Hesus Kristo ay kanyang sinamarize yung 10 commandments dito sa mga talatang ito. The first half and the second half. The first half is yung unang binanggit ko kanina o binasa natin. Yung second half naman is yung pangalawa. Now, ang akin pong ibabahagi lamang po is yung first half. Okay? Yung first half. Okay? At ang inilatag ng ating Panginoon Kristo dito is tungkol po sa pagmamahal sa Kanya. Pagmamahal sa Diyos. Sabi niya kasi dito na, you shall love your Lord God. Okay? You shall love your Lord God. Right? Loving God with all of our hearts. That's the message of the Lord tonight. Pagmamahal sa Diyos sa lahat ng ating pong persona o yung ating pong buhay. At may apat na category na kung saan nilatag natin Panginoon Kristo kung paano natin mahalin siya.
And by the way, ang pagmamahal sa ating Panginoon, yung pag-ibig na ginamit dito, love, which is in Greek, yung love dito, it means yung active na pagsunod. Yeah? Active na pagsunod sa kung ano yung sinasabi o nais ng ating Panginoon. Ulitin ko po, ang pag-ibig dito na ginamit, it means yung active na pagsunod, aktibong pagsunod na kung saan kung ano yung nire-refer or kalooban ng Diyos sa Kanya. At itong nire-refer or kalooban ng Diyos na nais niyang ipagawa sa atin ay nahati ko sa 4 na kategorya. Ano yan? Yung heart, susunod, soul, mind, and strength. Okay? So, heart, soul, mind, and strength. So sa isang malaking kalderong arroz caldo na ang kanyang sahog lamang isang drumstick. Yan. Talagang maganda sana no, meron tayong pagkain ngayong gabi na arroz caldo. Next time siguro. Para imbes na makinig kayo yung arroz caldo na isip ninyo, gano'n. Alright, so sa 4 na kategorang ito ay malalaman natin ngayon para himay-himayin natin. Kung natin ang pagmamahal natin sa Diyos or pagsunod sa Kanya at of what He requires us to do as a believer in terms with our heart. Nasabi sa salita ng Diyos na ang heart is very deceiving, di ba? Very deceiving. May mga bagay na gusto niyang gawin na kung saan ito ay kuminsan, hindi po ito naaayon sa kalooban ng Diyos. And that is why, kung titignan natin yung inuna ng Panginoon sa Kristo is yung heart. That when we obey God, ay titignan natin muna ang i-consider yung ating puso. Nasaan yung puso natin? Yeah. Pero ang sinasabi dito na puso is not the physical heart. Because the heart is the seat of your volition. The heart is the seat of your decision making. Okay? Kaya nga sabi sa Bible na the heart is the most deceiving. Kasi may mga bagay na nga panunutan na, winidesisyon na, nga nadugtuman, na hindi naman ito naayon sa kalooban ng Diyos. And that is why, inuna ng Panginoon Kristo, nakita ko dito na you need to check your heart, or meaning to say, you need to check your decision making. You need to check your intentions. You need to check whatever that is na kung ano yung nais mong gawin. Because this is the seat of volition din. Ano? It's me. What? Because your heart is the seat of decision making, the seat of volition, pagpili, at iba pa. So, your direction right now, kung adapt kayo dito yung Bible School, that is your current direction. Kung bakit nandito kayo ngayon sa Bible School. Hindi po kayo nandun sa ibang eskwelahan, hindi po kayo nandun sa isang ibang lugar, kundi nandito po kayo dito sa Bible School. And you use your heart to decide para sa ganun ay makapunta dito sa Bible School. Okay? So, while loving Him, or meaning to say, by actively doing what He prefers you to do, and that is, ngayon, yung preference ng Panginoong Diyos na gawin ninyo is upang pumunta dito sa Bible School. And I congratulate you because by using your heart to decide, na magdesisyon na pumunta dito sa Bible School, I congratulate you for that. Sabi mo sa iyong katabi na congratulations. Congratulations. Mabuti ang iyong ginawa. Amen? Kasi Congratulations. hindi niyo pinairal yung deceitful na heart. Yung pagpunta ba natin dito sa Bible School is deceiving? Did someone deceive you or did you deceive yourself? Para makapunta dito sa Bible School? Hindi naman, di ba?
Because I believe that itong pagpunta niyo dito, yung pag-aaral niyo, pag-train niyo dito sa Bible School, ay kalooban ng Diyos. He permitted that, and because He permitted that, He called you to be here in Bible School. Tumawag sa inyo, it is who? It is God Himself. He planned for you, He called you, He picked you out of the million para sa ganun ay makatungtong dito sa Bible School. And again, I congratulate you kasi ginamit niyo yung puso para mag-decide. Nung ako'y pupunta dito sa Bible School, before kasi nagpunta ako sa Bible School, meron pang nangyari kasing youth convention sa San Juan noon. At nandoon yung mga Bible School faculty and even sa mga current na estudyante noon. Nag-promote sila doon. Okay? I believe meron si Pastor Bill noon, si Pastor Porto, at taga pang mga teachers at estudyante. And they promoted about the Bible School. And during that time, when I am listening to the Word at maging din yung kanilang pagprepresenta ng pagsunod sa Panginoong Diyos, God convicted me para bigyan ng panahon at pagkakataon ng Panginoong Diyos sa akin na gamitin niya ang aking buhay. Una sa lahat, of course, yung pumunta dito sa Bible School. Nandito po ako, Panginoon, na itutuloy ng kalooban. And at that time on, I asked my mom, Mama, pupunta ako sa Bible School. Ilan? Mama, pumunta ako sa Bible School. At the beginning, at the start of asking permission, siyempre lang nakakabatak ko. Kasi nga, alam mo naman, yung Bible School kasi noon, ngayon na okay na ngayon, pero noon kasi, lalo na yung aking father, he doesn't want me to come here in Bible School kasi niya mo iti sweldong idyan. Umalpas sa nag-iiskwela din, sweldong idyan, hindi ko lang hindi. Okay? But my mom, puri ng Panginoon, ang aking mama is, siya ay meron siyang positive na outlook of yung gusto kong takapin. At ang aking mama is, siya ay nag-say yes, at pinili niya rin ang aking father para mag-say yes. So, to cut the story short, napunta po ako dito sa Bible School na tinupad. Noon yung aking puso, may decision siyang sumauliwas muna sa calling ng Diyos, pero ang aking soul, meron siyang hinahanap-hanap kasi yung buhay, the soul is the seat of life, na itong life na ito is connected sa ating Diyos. Amen? Connected sa ating Diyos. Because when He created man, di ba? Nagdamay dito na, pinuyutan na dyan, agong na on his nostril at itinapuyutan nan, kaya nagbalin nga, pibigyan nga, kararwan. So you mean to say that our soul has a deep connection with God, especially that the Spirit of God is with us. Love the Lord your God with all of your soul. All of your soul. Meaning to say, if we need to be discernful and sensitive, it is a connection tayo with Diyos. Amen ba? Maging sensitibo po tayo kasi we are connected with God, whether we like it or not. Yes, we are sinful, but we are connected with God in one way or another. And dahil diyan, may hinahanap, may longing ang ating soul. Maging ang mga ibang tao, halimbawa sa mga remote areas, sa mga bulubundukin, kung bakit kaya ang mga tao ito ay meron silang mga sinasamba. Sinasamba nila ang mga bundok, sinasamba nila ang araw, sinasamba nila ang mga bato, sinasamba nila ang mga halaman, mga hayop, at kung yung ating heart at nag-ibaltangan sa bali decision nan, meaning to say, yung longing mong may sasampahin ka, dahil yung heart mo is wrong yung decision niya, sa bali mo tintiday-dayawa mo.
You may worship your dreams. You may worship your properties, your belongings. You may worship your your body or someone. Name it. If your heart nagkamali decision na, dilonging di soul mo, agtibal kang mat. Nakuha? Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, with all your heart and with all of your soul. You decide, decision mo yung sarili mo na sundin kung sino ang dapat mong sambahin at sino ang dapat mong paniwalaan at sino ang dapat mong bigyan ng papuri at pagsamba sa buhay mo. Kaya nga sabi niya, anak, you love me with you should love me with all of your decision making. You should love me with all of your longing, of whom you are going to serve, of whom you are going to believe, and of whom you are going to obey. If the heart is the seat of decision, and the soul is the seat of our relationship or connection with God, because yung soul natin is nanggaling sa Kanya, which means we are living. Kung wala ka ng sanang soul, patay ka na sana ngayon, di ba? But because you have a soul, you are living and you are connected with God. Now the mind, ano naman yung mind na konektado sa pagmamahal, or meaning to say, yung active na pagsunod or action sa nire-refer ng Panginoong Diyos, o kalooban ng Panginoong Diyos na gawin natin. The mind naman is the seat of understanding. Understanding, everybody say understanding. Understanding. Okay, understanding. Now, the Bible also states Understanding. na yung ating mind or life, your thought life po natin must be captive to the words of the Lord. Meaning to say, agbalin isuna nga alipin, wenno adipon, wenno naka-under isuna ti dayjay sasao iti Apo. Why is it very important to do that as a believer in Christ? Na yung thought life natin, yung understanding natin is nakadepende sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Is sa isip. May mga suggestions ang kaaway. At ang pinaka-suggestion niya, siyempre, kagaya ng ginawa niya kay Adan at saka si Eva noon, sinabi ng Diyos yan? Hindi. He is the king, the king of deceit. The prince of lies, ni Satan. Okay? At ang battlefield natin, ang kanyang pong inaatake is yung ating pong mind. Kaya nga sabi ng Diyos, you need to love me with all of your mind. Minwardiyan po ang ating pong mind. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, the Bible states that our thoughts must be captive. Makaptivate iso na baban kadagiti sa sauna matlaan. So in order for us to guard our mind is through His words. Kaya nga napakaganda na ating pong binabasa yan. Amen? Kasi dyan natin po makikita, nandyan po yung ating pong, kumbaga, wall. Binabakuran po niya ang ating pong mind. Okay? So that, magkaroon po tayo ng protection ng ating pong mind. Kasi, ang kaaway, gumagawa siya ng paraan para magkaroon po tayo ng wrong na pagkakilala o pag-understand sa ating Panginoon. Yun ang ginawa niya kay Adan at sa ni Eva. Very clear yung sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila na huwag niyong kakainin ang bungang ito. That's very clear. Yun lang naman. Kainin, yun lang naman. Okay? Huwag niyong kakainin. Pero si Satan, the enemy, siya'y nagbigay ng
statement na kung saan nariro, kumbaga naguluhan yung isip nila. O nga, ano, parang ganon. O nga, ano. Sabi mo, kanang natadayag yung ikat, makayat. Kasi sabi ng Diyos, kung kakainin niyo to, mamamatay kayo. Pero sabi ni Satan, no, hindi. Hindi. Hindi kayo mamamatay. Okay? So, happy nga na kayo nga kahit nga pa kanin. Kung bakit ayaw niyang kainin niyo ito sapagkat kung kakainin na ito, magiging kakain niyo siya. Di ba? Very tempting. So, if you're going to eat that, kung kainin mo yan, magiging kakain niyo siya. So, nagkaroon ngayon ng very tempting na idea, mind, ano? Very tempting na idea itong si Adan at si Eva. Oo nga naman. So, nagkaroon na naman ng ganon. So, they are already being deceived by the enemy, Satan. Kaya tayo naman, ganon ang ginagawa niya ngayon sa atin. Binibigyan niya tayo ng maling pananaw sa perspective sa Diyos. Maging sa mga maling pananaw sa mga bagay-bagay sa ating buong kapaligiran. Maling pananaw tungkol sa ating pag-obey. Maling pananaw tungkol sa ating lifestyle. Maling pananaw tungkol sa ating you name it. So marami po siyang deceitful na statement na inaatake niya at ini-inject niya sa ating pong mind. So, ibig sabihin, kung hindi po natin binabantayan ang ating mga isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, syempre, madali po tayong malinlang ng kaaway. Magawa po natin sa natin ng Diyos na mahalin niyo ako sa pamamagitan ng buo ninyong isip, buo ninyong understanding. Okay? We need to know Him better. Amen? Yan ang susi. We need to know Him better. Kasi by knowing Him better, mas malalaman po natin yung paano po natin tignan ang buhay dito sa mundo. Paano po natin mabuhay? Paano po na tayong mag-isip? Paano po tayo magsalita? Paano po tayo, yung lifestyles po natin, paano po tayo sumagot, paano po tayo magdesisyon, and so on and so forth. Nandidiyan na kasi sa salita ng Diyos. Amen po ba? So whenever the enemy would come, okay, ano naman yung strength? Ito naman ay related sa ating pong katawan. Now, binigyan po tayo ng buhay ng Panginoong Diyos at binigyan po tayo ng kakayanan para gawin ang mga bagay-bagay. Meron po tayong kamay, meron po tayong paa, meron po tayong mata, meron po tayong tenga, meron po tayong bunganga, and all of the parts of our body has strength. Ha? Yung paa po natin may strength po yan na tumakbo. Tumakbo kung mayroong tukso. Okay, sabi nila, do not fight. Ano yan? Do not fight temptation, but you need to run away from it. Sabi niya. Okay? Kasi matatalo ka kung you're going to fight it. Alright? You need to run away from it. Okay. Isang example lang yun, ano? Ano pa? Yung kamay mo, pwede mong gamitin yung kamay mo insofar as strength is concerned. Merong pinagagawang Panginoong Diyos. Dahil gusto mong ipakita yung pagmamahal mo sa Panginoon, you need to use your hands. And when you are going to use your hand, do it mightily. Amen? Do it mightily. Kung whatever your hands finds to do, kung nanagad, do it, hindi ko na lang madami dyan, mightily, dapat sa bali eh. Do it, yun na yun. Do it mightily. Anyaman di mahanap ng inyong mga kamay na gawin ninyo ng mabuti. Amen? Okay, with all of your strength. Alright? With all of your strength. At alam nyo, ang katawan napapagod.
Pero sabi ng Panginoong Diyos, yes, the flesh is weak, the body is weak, but the spirit is willing. The spirit is willing, but the body is weak sometimes. Alright? Kaya kung minsan, don't watch. The spirit is willing, but the body is weak. Hindi natin binigyan ng strength. Hindi natin ginamit yung strength natin. Para ganun ay pilitin mong bumangon. Ano? Okay? Halimbawa, kung meron tayong mga, dahil nandito naman tayo sa Bible School, ang mga topics natin tungkol sa pag-aaral dito. Halimbawa, meron mga assignments or projects yung pinagagawa ng inyong mga guro. Kaya't mumot niya ramidan. Correct. Ngayon, munamot di cellphone, ni madam. Amoy nung sabi di strength mo ngayon nga, no. Dati pwede mo nung nangaramidan. Ito pang una kong gagawin, no muna. Ang strength is not only by physical, of course, but also your will. Okay? Your will to say no and your will to say yes. Vice versa. Amen? Kaya nung pumunta kayo sa Bible School, nagkaroon kayo ng decision. Dahil your soul has a connection with God to obey Him. And you let the words of the Lord ang siyang namayani sa inyong mga isipan, and that is why you use your strength to come here in Bible School. Ang mga ginagawa natin dito sa mundo ay sa apat na itong kategoryang ito, pwede natin pong magamit upang maipakita po natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Upang maipakita po natin yung na tayo ay aktibo na sumusunod sa kung ano ang kalooban niya sa ating buhay. I-activate lamang po natin itong love, yung heart, soul, mind, and strength. Nakuha ba natin mga kapatid, mga mahal naming estudyante? Kaya kung may mga pagkakataon na part ninyo is, kumbaga na nawawalan kayo ng gana dun sa strength ninyo, paganahin niyo yung tatlo para sumama yung isa. Amen? And this four, sabi niya kasi all heart, all soul, all mind, all strength. So meaning to say, all of that, magsasama-sama sila para ipakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos. So if you want to love God, you need to do it by heart, by soul, by mind, and by your strength. At magsasama-sama lahat yan. Amen? Amen.